Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong article sa Inquirer.net na kung saan ang Pangulo biglang maiyak-iyak habang ini-interview sa kanyang podcast. Ito, Marcos teary-eyed. Tutulo na ang luha, maiyak-iyak na in podcast discussing people having a hard time. Totoo ba ito? Di ba may tinatawag na crocodile tears? President Ferdinand Marcos cannot hold his emotions after seeing Filipino people having a hard time with their lives. Wow! Salamat naman, naawa ang Pangulo sa mga naghihirap na Pilipino. Ang tanong, naranasan ba niyang naghirap? Naranasan ba niyang nagutom o hindi kumain? Ano sa tingin niyo? Paano siya makarelate sa naghihirap kung hindi niya naranasan naghirap? Yun ang question. Ako, naranasan kong hindi kumain. Nung bata pa kami. Nagutom, as in, gutom. Kaya alam ko ang hirap ng buhay. Nung nasa serbisyo ako, naranasan akong hindi makakain. Kung nasa bundok kami, walang resupply. Wala talaga. Ang hirap yung magutom. O, yun ba, naranasan ng Pangulo? Yung hindi siya kumain? I don't believe so. In a portion of Marcos' podcast released on Saturday evening, journalist Vicky Morales asked Marcos if he's getting teary-eyed in the middle of their conversation. Anong sagot niya? The president, yes, because I'm very upset. Anong upset? Angry? Dismayado? Yes, dapat lang madismayado sa nangyayari sa gobyerno. Sino ang sisihin? Di ba siya? Dahil siya ang Pangulo. Sabi niya, because I see people having a hard time and they don't deserve it. Really? They don't deserve it. Marcos emphasized that the Filipino people who he said were having a hard time did not do anything wrong to suffer while others are getting richer. Tama. Payaman ng payaman yung tatlong payaman ng payaman. Mga politiko na nag-i-insert sa budget, mga taga-DPWH na kikipagkutsaba, at ang mga kontraktor. Yan, tatlo ngayon yan. Payaman ng payaman. Samantalang mga Pilipino hindi nalulunod sa baha, kundi nalulunod sa kasakiman ng mga leaders nila. It's good if they are a bad person. They should be punished. No, they are not. They didn't do anything but work, but love their family, sabi niya. Ang kamali lang namin, yung 31.6, yung binutuhan namin ng isang Marcos Jr., dahil akala namin like father, like son. Kaya lang, nabudol tayo. Why would you punish them? So you can get rich? That makes no sense. Oh, kaya nga, yung mayaman ang mga, hindi nyo pa ba kilala kung sino yung mga yumayaman? Tapos anong ginagawa nyo? Inabolish nyo ang Presidential Anti-Corruption Commission. Sino ngayon mag-imbestiga sa mga talamak na korupsyon? Wala. Dahil yun ang una nyong ginawa. Abolish. Ngayon, mag-recreate kayo ng panibago. Anong ibig sabihin nun? Mali. Inaamin nyong mali yung ginawa nyong pag-abolish sa PACC. The portion of the video did not yet reveal the specific topic to which Marcos said remarks, lamenting the hardship of the Filipino people. Ngayon, nag-aaway na Malacanang at saka Kongreso. Kasi, ang mga kongresista may nadiskubrihang
mga anomalya doon sa isinabmit na national budget, batuhan na sila ng puti. Sumagot ang palasyo, clean your house first. Di ba? Magpinsan yung dalawa. Ito, kung magpinsan, mag-usap, ayusin ang gobyerno, kaya lang nagkakagulo tayo dahil sa magpinsan. Tapos, ganyan, awa. Magbasa tayo sa mga comments, ha? Totoo ba talagang iyak ng galing sa puso o tinatawag na crocodile tears? Ano ba yung crocodile tears? Basa tayo. Ito, people who reacted. 12,000 people who reacted. 10,000 ang tumatawa. So, hindi sila naniniwala na sincero ang pag-iyak ng Pangulo. At tinatawa na lang eh. 1,300 ang nag-like, 312 ang nag-love. So, around ilang percento? 2% lang siguro. Ay, nako. Ito. CY Journey. Char! It's a prank. Ay, prank. Nonong Panadero. The King Crocodile is teary-eyed. Uncover PH. Best Actor in Drama Series for 2025 Philippine Flood Control Anomalies. Harvey Mendiha. In medieval times, people believed that crocodiles shed tears while devouring their prey. Kaya nga, crocodile tears. Bong Sonyega. The expression crocodile tears refers to insincere sorrow or remorse. The phrase crocodile tears stems from the belief that crocodiles shed tears when attacking and eating their victims. So, bahala ang taong bayan. Basta hindi ako naniniwala na makarelate siya sa hirap ng mga Pilipino dahil hindi siya naranasan naghirap. Tignan mo yung budget niya. 4.5 billion confidential fund. Saan niya ginagastos yun? Hindi niya alam anong nangyayari sa PCSO. GSIS pala. Nalugi na ng 1 billion ang pera ng mga kawani ng gobyerno. Hindi niya alam. Hindi niya alam. 3 years niluloko siya ng mga taga DPWH, lawmakers ba, contractor. Ngayon lang niya nalaman. Ang laki ng pundo niya. Saan niya? Yun na lang. Iyak-iyak. Sinong sisihin? Siya, dahil siya ang presidente. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito.